Dito po sa pagsisimula muli ngayong bagong taon, January, ng galaw ng Blue Ribbon Committee, mukhang ibang level ang ating masusubaybayan at masasaksiyan. Seryoso na po kasi. Kung naging seryoso nung nakaraang taon ng Blue Ribbon Committee, pero sa halip na tulungan ng kapwa senador ang chairman na si Senador Ping Lacson, abay binatikos pa nung ibang mga senador katulad ni na Marcoleta, ni na Aimee Marcos na bumabatikos kay Lacson. Ngayon, dahil siyempre 2026 na, mas seryoso at paninindigan po ni Senador Ping Lacson kung ano ang dapat malaman ng taong bayan at managot ang dapat managot kahit sino pa ang tamaan, kahit dating speaker or mga dating senador at kasalukuyang senador. Kasi itong level po ng investigasyon ngayon, pagbibigay na ng mga pangalan, paghahayag ng mga dokumento, ebidensya na para ho sa mas malalim na mga kaso at pagkakasangkot ng mga politikong proponent dito sa iskandalo ng flood control scam at iba pang proyekto ng pamahalaan. Sa totoo lang po, malinaw na nung nakaraang taon pa hanggang ngayon sa isipan ng mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at kahit ng buong gobyerno na talagang merong nakawang nangyari. Malaking pera, bilyon, trilyon. So, hindi na problema na ma-establish pa yung korupsyon. Nando na. Establish na. Alam na na mayroon talagang nangyaring pang-abuso. Ang pagpapatunay na lang at ebidensya dun sa mga taong sangkot. Hindi lang po kasi mga engineer ng DPWH, hindi lang mga kontraktor talaga ang dapat makulong at bawian ng pera. Pati mga politiko, dati at kasalukuyan, dapat talaga silang managot, kasuhan at ipakulong. Noong nakaraang taon o bago natapos ang 2025, 6 hanggang 7 senador ang nababanggit. Sa ngayon, dating senador pa lang ang formal na kinasuhan ang malversation at grabbing corruption non-bailable offense, si Bong Revilla. Ang tututukan at gustong malaman ng taong bayan, gaano kalalim ang pwedeng kinalaman at pagkakasangkot ni na Escudero, Estrada, Villanueva, Nancy Binay, Grace Poe at Villar as former Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highway. Huwag nating kalimutan, ulitin ko lang ulit, 2016 nag-umpisa ang malawakang korupsyon sa public works. Yan ay base sa inamin ni Diskaya ng unang mga hearing noong nakaraang taon na doon nagsimula ang kanilang nakuhang bilyon-bilyon, napakaraming bilyon ng mga project sa DPWH. Kasi dati local lang ang kanilang galaw. Local contract lang ang project sa Davao. Pero nang maging presidente si Duterte, na-penetrate nila ang national government. So, sino-sino? Si Bongo, wala bang kinalaman dyan? Nagtatanong lang naman tayo kasi lumalabas po na malapit din sa mga Diskaya si Bongo. Posibleng naging tulay ng Diskaya family at construction company si Bongo dahil superpower yan, powerful bilang special assistant to the president nung panahon yon. Aalamin din niya at yan lalabas at lalabas din. Okay? Kasi ngayon pong taong ito, 2026 na, dapat po talaga ang lahat ng mga kaso magkaroon ng resolution. Lahat ng under investigation nung nakaraan, dapat may resolution na. Kasuhan, at kung may
basehan, warrant of arrest, ipakulong. Alam niyo kung itong issue sa flood control scam, pananagutin ang lahat, marami ho talagang senador ngayon at dati ang makukulong. Sa aking personal na opinion. Maliban pa dun sa problema ni Bato at ni Go, dun sa posibleng pagkakasangkot dun sa crime against humanity, human rights violation, co-accused ni dating Pangulong Duterte ngayon sa ICC. Hindi pa tapos yan. Ang pinag-uusapan yan, Bongo at Bato de la Rosa. Ewan ko kung ano mangyayari ngayong taong ito. Si de la Rosa nga hindi pa rin pumapasok. Ewan ko kung papasok na. Talagang iniwasan niya yung warrant of arrest na takot siyang makukulong talaga. So ayan po. Hindi biro yan. Hindi po ito batikos. Ito ay pagsasabi lang natin ng totoo kung ano ang mga nangyaring iskandalong nakaraang taon at dapat ngayong taong ito magkaroon na po ito ng positibong galaw. Madala sa korte ang lahat ng kaso at mga posibleng sangkot. Former Secretary Villar, former Secretary Bonoan, at mga Undersecretary, District Engineer, at mga opisyalis ng DPWH. So balikan natin itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang balita nga natin, si Bonoan ay bumalik na, mabuti na lang, hindi siya nagtago. So harapin niya, sana ay talagang haharapin niya yan. Marami siyang dapat ipaliwanag dahil sinabi ni Joseph Bernardo, 30.5 billion more or less ang di umano'y insertion ni dating Secretary Bonoan. Dapat niyang sagutin yan. Maliban pa doon sa command responsibility. Kasi hindi po pwede na yung Secretary ng Public Works, hindi niya alam ang anomalya. Alam ng Public Works Secretary saan may mga project at magkaano ang pondong nakalaan, pati pagre-release, pati plano, lahat alam yan. Tapos hindi niya alam ang korupsyon. Kalokohan. Common sense. Pag ang Secretary ng isang departamento ay hindi alam ang galawan sa loob, inutil na sekretarya. Walang kwenta ang sekretary. Kaya sa akin personal na pananaw, opinion, mayroong command responsibility, mayroong pananagutan si Senador, now Secretary, ngayon ni Senador, dating Secretary Mark Villar at Manny Bonoan. Huwag na tayong lalayo dun. Maraming dapat sabihin at patunayan itong dalawang ito. Kung wala silang alam at kung may alam naman, panagutin under the law. So, sigurado maghanda na kayo. Mabuti lang at may Blue Ribbon Committee na ginagalit nyo si Ping Lacson, gagawin niya ang lahat. Sa Kongreso, wala na tayong maasahan eh. Puro forma na lang ang committee ro at saka mga congressman eh. Ayaw mag-imbestiga, ewan ko sa kanila. Please like and share.